Ayan. Salamat po sa ating mga special number. Kay ate, pangalan na Sheila. Yan. Bukod sa maganda pa ang boses. Thank you. And syempre sa ating pong birthday girl, yan, kay Sister Rose. Na talaga namang malaking blessing and encouragement sa bawat isa po sa atin. Amen. Amen. And I hope okay po kayo. Amen. Imagine niyo ang 2025 ay napakaraming pangyayari. Mula noong January pa lang ng 2025, marami ng, alam mo yun, personalidad ang nawala to the point na ang daming kaguluhan, sakuna, nitong mga nagdaan, sunod-sunod yung tinatawag po nating, yung calamity. Diba? Nandyan yung lindol, nandyan yung pagputok ng mga bulkan. Naalala ba yan? Tapos nung lately, mga bagyo, super typhoon. Diba? So, napakadaming pangyayari. But then anyhow, iniingatan pa rin tayo ng Panginoon. Amen? So, salamat sa Panginoon. There's a lot of reasons sabihin natin na maging full of anxiety ang ating buhay. Kung meron man dahilan kung bakit tayo nagiging panatag at payapa, wala nang iba kundi ating Panginoon. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Yan, sa pagpapatuloy po, meron po isang kapatid na gusto po mag-offer na kanyang first fruit. Yan, tahimik lang siya, din lang sinasabi. So, sinabi niya lang din, kahapon lang ba? Hindi ko maalala kung kahapon lang sinabi. And then, anyhow, tinatawag ko po sa Ate Angel for her to offer her first fruit. Asa si Angel? Ayun. Ayan. So, dito ka, nak, para may panalangin natin. Yan, dito sa harap. Dito ka sa harap. Yan. Diyan sa harap. Harap ka sa akin. Yan. Ayan. So, again, marami po tayo young people ang talaga namang, alam mo yan, binibigay nila ang kanilang best. Sabi ko sa kanila, if you're going to do this, make sure na sa isip mo, mapasaya mo ang Panginoon. And secondly, kapag ginawa mo yan, talagang you are full of gratitude, ikang pagpapasalamat. Kasi nga, it's very seldom na may young people na ang unang iisipin niya pag nagkasahod is first fruit. Diba? Unless kung itong batang ito o itong mga kabataang ito ay talagang suko ang buhay sa Panginoon. Yan. At gusto nyo bang pakinggan para natin? Alam ko na yata mga to. Kung ano yung nasa isip nila, kung bakit sila nag-first fruit, ano yung tumatakbo sa isipan nila, and how they do it. Pakinggan po natin sa Ate Angel. Hello po. Una po, ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa blessing na binigay niya sa akin na trabaho. And kasi sa isang fresh graduate and walang experience, malaki yung challenge sa amin kasi nga parang typically dito sa Philippines, ang hinahanap nila may experience. Pero hindi ako nahirapan na parang hanapin kung ano yung kalooban ng Panginoon na trabaho na ibinigay niya sa akin. And then, syempre, ilang months lang din ako na para nagstay sa bahay bago ako nagkatrabaho. And bago pa naman ako nagkatrabaho, pinag-pray ko na po talaga yung pinakaunang matatanggap ko na sahod, i-offer ko sa Panginoon. Kasi naiintindihan ko na kapag ka nagkatrabaho ako, hindi dahil sa sarili kong talino yung nagawa ko, kaya natanggap ko yung trabaho na yan. Kaya yung mindset ko noon na once na nagkatrabaho ako, hindi galing sa akin yun, kundi galing sa Panginoon. Kasi siya yung may hawak ng buhay ko, siya din yung may plano sa buhay ko kung ano yung mangyayari sa akin. And yun po, na kasi sa mga katrabaho ko po, noong mga ilang days pa lang ako, sinasabihan nga nila ako na
syempre yung sa mundo, ang sasabihin nila kapag nagsahod ka, bigay mo sa magulang mo kasi suswertihin ka daw. Pero iba naman sa atin bilang sa mananampalataya, naintindihan ko ako personally na ibibigay ko yung pinakaunang sahod ko kasi naintindihan ko na hindi galing sa sarili ko yon. Hindi galing dahil pinagpaguran ko. Hindi siya ganon. Kundi naintindihan ko na yung matatanggap ko, galing yun sa Panginoon at hindi sa sarili kong parang pagod or yung trabaho na ginawa ko. Kaya yun po yung dati pa naman po dinidesire ko na rin po na mabigay yung unang sahod ko sa Panginoon. Alam ko na may pangangailangan sa bahay pero ibibigay ko pa rin to dahil naintindihan ko na mas mahalagang unahin ang Panginoon lagi sa lahat. Sa lahat. Kasi alam ko na noon pa man, tinuro na ng Panginoon sa akin. Nag-aaral pa man ako na lagi ko siyang unahin sa kung ano yung mga natatanggap ko. Sa ano man yung mga pagtuturo sa akin ng Panginoon, na lagi siya yung unahin ko. Although, para sa akin, sa prayer meeting, sa Sunday, sa Saturday, parang sa akin, sa part ko na nag-challenge yung spiritual ko kasi madalas late ako. Tapos parang gusto lang na mapahinga yung katawan ko. Ibibigay ko pa rin sa Panginoon kasi naintindihan ko na walang mas mahalaga. Hindi mas mahalaga yung trabaho ko. Mas mahalaga yung Panginoon kasi siya yung nagbigay ng buhay sa akin. Siya yung nagligtas sa akin. Kaya wala akong parang inaangkin. Hindi ko lahat ng pagpapalang ito, hindi ko siya inaangkin na sa akin, kundi lagi sa Panginoon. And yung trabaho ko naman na ito, naintindihan ko na, mama, nagmana ako sa'yo eh. Ayun po, na naintindihan ko na itong trabaho na to, hindi siya sa akin, hindi siya para sa family ko, kundi kung paano ko mag-glorify din ng Panginoon sa lahat ng ginagawa ko. Na sa trabaho, sabi nga lagi ni Pastor, di ba, kapag sa trabaho, hindi naman yung parang, paano natin mag-glorify yung Panginoon sa lahat ng ginagawa natin. Ito yon na nagtatrabaho ko hindi para sa sarili ko, sa family ko. Pangalawa na lang yun. Kundi ginagawa ko to para sa Panginoon. Kaya yun po, salamat po kasi hindi lang ako nagbibigay ng first fruit, kundi naintindihan ko rin po ano yung reason bakit ko siya ibinibigay sa Panginoon. Kaya nawa po, mabigyan ko pa po ng glory, pinakamataas na kapurihan ng Panginoon sa buhay ko, sa lahat ng plano ko, sa lahat ng mga dinidesisyon ko po sa buhay ko. Yun lamang po, sa Diyos po ang papuri. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa bagay na yan. Okay? So, samahan niyo po ako na tulungan po natin sa ating angel na ihandog. And I hope again, naging encouragement po ito sa inyo. Amen. So, isa lamang ang mensahe nito na lahat ng meron tayo, katiwala lang po tayo. And whatever we do, as we give it all to God, kinakailangan siya yung tagatanggap ng glory. Kaya lagi sinasabi, in the ministry, it's the glorification of God and the edification of the believers. Sige, tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po nagpapasalamat ngayong oras na ito. Salamat po, Panginoon Diyos, kay Ate Angel, na sinasamahan po namin siya ngayong umagang ito as she worship and offer to you yung kanyang first fruit, Ama. Lord, alam po namin na ang bagay nito hindi madali. Hindi madali sa mga taong selfish, but her heart, O Lord, ay patuloy na ino-offer niya sa inyo. Ito po yung una na dapat po namin gawin for us to be able to give to you everything, Panginoon Diyos, na pinagkatiwala niyo po sa amin. Kaya salamat, Panginoon, sa batang ito na patuloy niyo pong hinuhubog ayon sa inyong biyaya. Dalangin ko po, Ama, na patuloy siyang lumakad, patuloy siyang mabuhay
na nagbibigay lamang ng kaluguran at ng kapurihan sa inyo. As she offer, O God, itong first fruit na ito, hindi lamang po ang pera ang kanyang binigay, ngunit higit sa lahat ang kanyang puso at ang kanyang buhay, Panginoon Diyos, bilang tanda ng pagpapasalamat sa iyo. Ingatan niyo po siya, kayo pong patuloy provide ng kanyang pangangailangan at sa kanyang pamilya. Salamat po ng marami. Binabalik namin sa iyong papuring pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po. Salamat, Ate Angel. Palakpakan po natin. Okay, yan. So nawa maging mabuting halimbawa yan, sabi ko nga lagi. So just like what they did in the book of Acts, specifically by the name of, sino kasama ni Apostle Pablo na son of encouragement? Barnabas. So ibig sabihin niya, it's the son of encouragement. Okay, so yun yung pangalan niya. At yun din naman yung isinasa buhay niya. So salamat muli yan sa mga kabataan natin na patuloy na binibigay yung kanilang the best para mapasaya ang Panginoon. Hindi na tayo magpapakatagal, tayo mag-aaral na ng salita ng ating Ama. And let's open our Bibles in Acts chapter 8. Acts chapter 8, reading from verse 4 hanggang verse 6. Acts chapter 8, verse 4 hanggang verse 6. Then we will jump sa verse 8. Okay, kung nakita niyo po, say amen. Yeah, ganito po ang ating matutunghayan. Babasahin ko na lamang po at pakisundan niyo na lang ng inyong paningin. Ito pong nasa screen natin, pwede bang sa Tagalog, sa Filipino mo siya ilagay? Para babasahin ko po siya sa English. Okay? So ganito po ang ating matutunghayan. Then Philip went down, Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Verse 5, Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. Verse 8, And there was a great joy in that city. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, salamat po sa pagkabasa po ng iba na salita. Panginoon, hiningi po namin ngayong oras na ito. Kami pong mapag-aaralan, mapag-uusapan, ay patuloy po nawa, Ama, na mabuksan ang aming po mga puso't isipan upang di lamang po namin basta marinig ang mga bagay, Panginoon Diyos, na nais niyo pong sabihin sa amin, pero higit sa lahat, magkaroon din po kami ng pagnanasa na maisabuhay po ang mga na ito. Pagkakataon upang mabigay po namin sa iyo ang kapurihan sa pamamagitan, Ama, ng buhay na pinagkatiwala niyo po sa amin. Maging katiwa-tiwala po nawa kami sa lahat ng bagay, Panginoon Diyos, sa pinagkaloob niyo po sa amin. Ang aming talino, ang aming oras, ang lahat ng ito ay hindi sa amin, ito po yung nagmula sa iyo. Kaya minsan pa, Ama, hiningi po namin na patuloy ang banal na Espiritu malayang kumilos, magturo sa bawat isa po sa amin. Salamat po ng marami, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. The evidence of being Spirit-led. The evidence of being Spirit-led. Pero pwede natin palitan yung word na led to the word driven. Okay? The evidence of being a Spirit-driven. Either way, pares din naman ang ibig sabihin niyan. Depende na lang siguro sa tunog na gusto ninyo, pero isa lang din po ang patutunguhan niyan. Ang taong pinananahanan ng banal na Espiritu, meron pong direksyon. Ang Espiritu na pinananahanan o ang taong pinananahanan o ang Espiritu ang tumatahan, okay, sa buhay na kanyang, alam mo yan, pinaglalagian, lagi may direksyon po yan. Now, ngayong umaga pong ito, nais po natin tignan ang buhay ng tao na may Espiritu ng Diyos. That is why, again, the title, The Evidence of Being a Spirit-Driven. Now, meron pong commercial in the 90s. Okay? Ang commercial na ito is the commercial about a battery. Energizer. Wala ko naalala niyo yan. Tapos, itong toy na ito, I think it's a bunny toy, pero pwede rin yung parang firefighter na toy,
na ginagawa nung bunny toy, lumalakad siya. Tapos, buong araw, alam mo yan, lumalakad yung toy hanggat, kasi pinapakita, mahaba yung buhay ng battery. Kaya nga, ang tagline dati ng Energizer, and it keeps going, and going, and going, and going, and going, and going. Hanggang tuloy-tuloy, hanggang matapos yung commercial. Hanggang pa na, and going, and going, and going. Bakit siya nagpapatuloy? Meron kasing lakas yung toy, which is energized by a battery. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung commercial na yon, it shows na kaya mo magpatuloy ng buong maghapon ng matagal kasi nga merong nagbibigay sa'yo ng lakas. Now, sa atin po bilang mananampalataya, sa mga taong sinasabi niyang kinilala nila ang Panginoon, meron pong lakas. Okay? Meron pong bagay, meron pong persona that gives us strength, that drives us. That is why, kung bakit ang pamumuhay mo ay iba sa buhay ng ibang tao. Kaya ngayong umagang ito, even though the church service is made, ginawa po kasi ang church service, hindi naman para sa mga prospect. Ang gawain ng Panginoon is driven, or rather, it is made for what? For the believers. So pinapaalala po nito, mga kapatid, na sa buhay ng mananampalataya, meron na po tayong tinanggap na spirito. Amen? If you believe, kung naniniwala ka, na tumanggap ka ng kaligtasan na nagbumula sa Panginoon, that spirit drives you. Hindi pwede na sasabihin mo Kristiyano ka, walang nagtutulak sa'yo para magkaroon ka ng pagbabago. Kasi nga, hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. So pag naging mananampalataya ka na kay Kristo, yung dating babaero, hindi ka na babaero. Bakit? Yung spirito na nananahan sa'yo. It controls you, it convicts you to the things. Pag sinabing convict, ito yung nagpapaalala sa'yo, ops, mali ang ginagawa mo, kinakailangan mong baguhin yan. Hindi yung church ang nagsasabi, mga kapatid. Even though in the church, meron po tayong mga covenant na tinatawag, pero iba pa rin yung personal na pamumuhay. Kung sinasabi mo Kristiyano ka na, ang banal na spirito nagtutulak sa'yo na kapag nakapagmura ka, ops, hindi yan maganda. Tama? Kapag may banal na spirito ka na, hindi ka na nabubuhay sa alalahanin. Yung tipo bang, pag wala ka ng pera, yung nababalisa ka na, nagagalit ka na, inaaway mo yung nasa paligid sa'yo, kapag meron ka ng banal na spirito, meron kang kapayapaan. Kasi siya yung nagtutulak sa iyo eh. Kasi normal lang sa tao, kapag may problema, nababalisa. Are you listening to me? Nakikinig po ba kayo? Normal lang. Eh dahil Kristiyano ka na, dapat nabubuhay ka na saan? Sa banal na spirito. That's the thing. So nagkakatipon tayo ngayon, hindi para sabihin natin sa ibang tao, oy, banal kami. No, it's not that. Actually, we're saying the opposite. Sinasabi natin kabaliktaran. Tayo'y makasalanan, kaya tayo lumalapit sa Diyos kasi hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Kahit mag-baptist ka pa. Nakikinig po ba kayo? Hindi porke sinabi mong baptist ka, ikaw ay sigurado na ligtas. Hello? Kasi ibang reliyon, ganun eh. Ha? Pag sumama ka sa reliyon namin, sigurado ligtas ka. Hindi ko ganun. Ang tinuturo po natin, ang sino man ang sumampalataya kay Kristo ay mayroong kaligtasan. Hindi baptist ang nakapagliligtas. Kasi meron tayong mga kasamang baptist, nakakalungkot, hindi si Kristo na itataas, yung baptist ang naitataas. Meron bang ganun, Pastor? Napakarami po nila. Napakarami. So kung bakit ko po ito sinasabi, kinakailangan natin ilagay sa tamang kalalagayan kasi sa buhay ng isang mananampalataya, walang ibang naitataas. Hindi ang samahan, hindi ang pastor, hindi ang gawain. Sino? Si Kristo lamang. Sapagkat, alam mo yan, sa pangalan ni Kristo, wala naman tayong wala namang ibang pangalan na pwede nating ikaligtas. Kanino? Kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Kaya dito sa pagkakataong ito, it is important for us, napakalagang maintindihan ang gawain ng banal na spirito sa buhay ng isang mananampalataya. Mga kapatid, kahit na anong yaman mo, kapag wala ang banal na spirito sa iyo, miserable pa rin ang buhay mo. Oo, masaya ka panandalian.
Kasi dahil sa gusto, ang pera nakapagbibigay din naman yan ng kasiyahan eh. Nakikinig po ba kayo? Hindi nga lang ganun katagal. Hindi nga lang ganun katotoo. Kasi pag marami kang pera, marami kang kaibigan, magiging masaya kayo. Kahit na sabihin mong hindi maubos-ubos ang kayamanan, hindi mo malalaman kung totoo o hindi makakasama mo, hindi mo alam, baka mamaya pera lang habol sa iyo. Nakikinig po ba kayo? But when you have the Spirit of God, the Spirit of God gives us purpose in this life. Yun nagbibigay ng kahulugan. Kaya, kahit tayo ay merong kakulangan, meron po tayong kahirapan, hindi po tayo basta-basta nalulungkot. Hindi tayo basta-basta nawawala ng pag-asa. Pastor, ang Kristiyano, hindi nalulungkot. Nalulungkot din naman. Kaso nga lang, hindi ka tipong parang talunan. Amen? Di ba, kalungkot. Ala akong pera ngayon. Kung makapunta Kingkay. Kung makapunta Macdo at siya ni Macdo. Pero masaya ako pamuri kasi diyan ala akong Macdo. At least, kung meron akong magandang kalusugan, salamat pa rin sa Diyos. Nagigets yun ninyo? Mga kapatid, that's the difference. Yun ang pinagkaiba ng isang tao na mayroong spirito ng Panginoon. Now, dito po sa ating storya, it's so beautiful because the work of the Spirit is very evident. Hindi lamang sa buhay ng mga tao, sa buhay ng mga diakono, sa buhay ng mga men of God, the servant of God, but is evident to the life to the life and to the purpose of the church. Now, dito po in chapter 8, tingnan nga natin verse 1. Sabi dito kasi ganito, and Saul was consenting unto his death. Okay? Hindi, sa King James. Verse 1. Okay, verse 1. So sabi dito, and Saul was consenting unto his death. Ano yung context nito? Kasi yung mga naunang mananampalataya, yung mga naunang church, they were what? Persecuted. Ano yung persecution nila? Pinagpapapatay po sila. Di ba? Hindi lang basta inaalipusta. Talagang tinatapos ang buhay nila para matapos na ang Christianity. Pero kasi kapag nasa Panginoon ka, kahit na anong gawin ng tao, hindi yan mapipigilan. Tama po ba? Amen po ba yun? Kaya nga, there's so many attempts para pigilan ang Christianity. But again, dahil sila ay nasa Panginoon, hindi mo yan mapipigilan. Amen? Kaya kung ikaw bilang isang mananampalataya, wala ka sa gawain ng Panginoon, nako, delikado po yan. Because if you go back, okay, in chapter 5, tingnan nga po muna natin ito sandali. Chapter 5, verse 38. Okay? Ito yung time na nangangaral sina Peter. Tapos may pinagaling sila. Okay? Tapos ang ginawa, gustong pigilan sila sa pangangaral. Okay? Tapos may nagsalita ang pangalan Gamaliel. Tapos nagsalita siya, naalala yung ba si Judas? Sabi niya ganon. So meron siyang kasama na maraming tao, 400 men, tapos pinatay siya, tapos yung mga taga-sunod niya, nagsikalat na wala din. Tapos pangalawa, sabi, naalala yung ba si Judas of Galilee? So ganon din daw. So maraming taong sumunod sa kanya, and at the same time, namatay din siya, and yung mga taga-sunod niya, nagsikalat na wala din. Now, sabi ni Gamaliel, sa verse 38 yan, and now I say unto you, sinasabi ko sa inyo, refrain from this man. Tantanan niyo sila, sabi niya ganon. And let them alone. For if it is the counsel, or this work be of men, ang sabi diyan, it will come to naught. Kapag ito ay gawain ng tao, naku, mawawala din yan. Ang ganda na sinabi niya. Tapos sa verse 39, ito yung sinabi niya, but if it be of God, ye cannot overthrow it, lest haply ye be found even to fight against God. Ano ibig sabihin nito? Ano man ang ginagawa natin, kapag yan ay ginagawa mo sa pamamaraan ng pangtao, hindi yan magtatagal. Pero kapag ang gawain, yan ay sa Diyos, hindi mo yan mapipigilan. Kapag ang gawain ay sa Diyos at nilalabanan mo yan, hindi ka lumalaban sa tao, lumalaban ka sa Diyos. Ganon din ikaw na naglilingkod sa Panginoon. If you are serving God and the ways of men, yung pamamaraan ng pangtao, ang gagawin mo sa pamamagitan ng sarili mong lakas, ng sarili mong talino, ng sarili mong kayamanan, ng sarili mong kakayanan, hindi yan magtatagal. Pero pag sa Diyos mo ginawa yan, nako, hanggang langit na bayan,
Meron pang ang crown yan eh. Amen? Salamat sa Panginoon. So, patuloy po natin ha. So, ano nangyari sa church? Then, tuloy natin. Verse 1 ng chapter 8. And at that time, there was a great persecution. Sabi ng 8:1. Okay? You know, there was a great, take note ha, may persecution. Pero dito, great persecution. Kapatid, mahalaga maintindihan mo ito. Kasi pinanganak ang iglesia, hindi para bang, alam mo, maraming taong sumusunod. Hindi ganun. Pinanganak ang church sa panahon ng great persecution. And you know what? Bakit ito pinahintulot ng Panginoon? Yan ang paraan ng Diyos. Tapos gusto natin maging maayos ang daloy ng gawain na para bang lahat tumatanggap. Hindi ko ganun ang church. Hindi ganyan ang nangyari po dyan. Take note, tingnan natin. There was a great persecution against the church which was, saan daw? At Jerusalem. Tandaan nyo ito, medyo ano ito, hindi naman komplikado, pero kinakailangan yung matandaan ito. So, Christendom started at Jerusalem. Tama? Remember, noong Panginoong Jesus, nung siya pinabuhay maguli, sa nagkakatipon yung mga alagad in Jerusalem. Kaya yung meron dalawang disciple, umalis sila sa road of Emmaus, naalala nyo? Sinamahan sila ng Lord, saan kayo pupunta? Papalayo kami. Papalayo sila sa Jerusalem, to the place of action. Which is hindi dapat nila ginagawa yon. Dapat, sineselebrate nila ang resurrection, sineselebrate nila ang victory na nagmumula sa Panginoon. Amen po ba? So itong mga taong ito, to make the long story short, they are at Jerusalem. At ano sabi dyan? And they were all, ano sabi? Scattered abroad. Mahalaga ba yan? Scattered na yan? Opo. Scattered sila kasi nga, pinagpapapatay sila. Pero alam niyo po ba na yan ang paraan ng Diyos para kumalat ang Christianity? Tingnan natin, Acts chapter 1, verse 8. Di naman malayo-malayo. Acts chapter 1, verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Take note ha, the Holy Spirit, the Holy Ghost is there. And you shall be my witnesses, both, ang sabi dyan, in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Yung chapter 1, verse 8 na yan, that is the whole summary of the book of Acts. Right? Pero sa chapter 8, okay, tingnan natin uli. So the church was at Jerusalem, okay, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria. Okay, except, take note, except the apostles. Ano nga uli yung utos sa kanila, first, lalo na sa mga apostles, to scatter. Remember, to scatter. Bakit sila hindi nag-scatter? Probably, ang isa sa talagang tinitignan kasi nila dito is still nagkikling pa rin sila sa hope na matanggap ng Israelite, ng Jews, si Kristo. Kaso hindi na yung programa ng Panginoon. Amen? Now, tignan natin yung kasunod na verse. Tignan nyo ha, Judea and Samaria except the apostles. Sunod, verse 2. And devout men carried Stephen, yung storya dyan, di ba, yung first martyr, di ba, 7 sila eh. Una si Stephen na nabanggit, pangalawa si Philip, which is si Philip yung titignan natin ngayon. Dedicated ang chapter 5, chapter 6 kay Stephen, but chapter 7, but the whole chapter 8, dedicated po yan, okay, to the Spirit of God being led by Philip. Okay? So tuloy po natin, verse 4. Tingnan natin uli. Therefore, again, yung verse 1 hanggang verse 4, description yan ng mangyayari sa buong chapter 8. Okay? Therefore, they were scattered abroad, went everywhere. Ano sabi? Preaching. Ano sabi? Preaching not their experience. Alam nyo, ang hirap ng Christianity during that time. Wala silang influence. Wala silang kapit. Wala silang pera. They have no money. All they have is the message na nakapagpapalaya. Ano yan yung mensahe ng kaligtasan na nagmumula sa Panginoon? Yun yung tanging meron sila at yun yung pinapangaral nila.
Nakakalungkot kasi sa panahon po natin ngayon, most of the churches, kinakailangan magkaroon ka ng magandang program sa mga youth, sa mga young people. Kumbaga para bang, pag maganda ang program mo sa youth, maganda yan, sa Panginoon yan. Mga kapatid, ang tunay na nasa Panginoon, ano pa man ang mangyari, alam ng mga taong nagkakatipon, yung kaligtasan na tinanggap nila. They are enjoying that. Hindi dahil maganda yung youth program. Hindi dahil maganda yung choir. Because they have received the preaching of the word. Tingnan niyo, ito yung maganda, verse 5, dito tayo. Okay? Then, ito na yung bida natin. Then Philip went down to the city of Samaria. Take note ha, saan daw yung mga apostles? They stayed at Jerusalem. Kapag may spirito ka ng Panginoon, dadalhin ka kung saan ka nararapat. Si Philip kasi, kagaya ni Stephen, they are filled with the Spirit. Puspos sila. Kapag puspos ka ng Spirito, dadalhin ka ng Spirito kung saan ka nararapat. Lahat nag-amen . Dadalhin ka sa tamang tao, sa tamang trabaho, sa tamang course, sa tamang relationship, lahat. Why? Because you have the Spirit of God. Amen? Hindi pinag-uusapan dito yung seniority. Kasi nga, ito yung mga apostol na to, Ano yung utos sa kanila? They scatter. No matter what reasons they have, siguro sila yung bahala sa pagde-delegate ng ganito, ganyan, pero hindi yung utos ng Panginoon Right? Hindi sinasabi ng Spirit sa kanila. Kaya sabi ko nga, that is the difference of a person na mayroong Spirito ng Panginoon. Dadalhin ka niya sa tamang lugar. Dadalhin ka niya sa tamang lugar. Ano pa? Kapag may Spirito ka ng Panginoon, makakagawa ka ng mga bagay na spiritual. Gagawa ka ng bagay na spiritual. Madali yung i-preach to, pero dapat na isa sa buhay ito. Amen? Ano ba yung ginawa niya? Ayan and preach Christ unto them. So, alam mo kung saan ka papunta, alam mo yung gagawin mo, at kilala mo kung sino ka sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag may spirito ka ng Panginoon, meron kang humility. Oo, nagpipreach siya. Pero sino yung pinipreach niya? Yung galing niya? Pinipreach niya ba? Oy, marami akong sasakyan. Pinipreach niya ba? Oy, magaling ako. Hindi pinipreach yun. Sino pinipreach niya? He preached Christ unto them. Yun yung spirito ng Panginoon. Kapag may spirito ka ng Panginoon, kasi baka makalimutan niyo tandaan niyo, kaaway, nandyan lang lagi. Kaya kung di kayo focus, ang dali maagaw ng attention. Kasi kahit na nakikinig ka ngayon, baka maisip maya-maya, ano kaya yung sasaing ko mamaya? Ano kaya yung sale sa SM ngayon? May bago ba sa Netflix? Baka mamaya-maya, anong sale sa shopping ngayon? Amen? So, the Bible is reminding us, if we have the Spirit of God, dadalhin ka niya sa tamang lugar. Ipapagawa niya sa iyo yung mga tamang bagay, at ang may Espiritu ng Panginoon ay meron ka pa kumbabaan. You see, everything that the Spirit, again, kasi mahalaga rito, the work of the Spirit Amen? So, Old Testament, nag-work ang God the Father, okay, which is present din naman din doon ang Trinity. Amen? Now, in the New Testament, especially in the Gospel, nandoon ang second person in the Trinity, which is the Lord Jesus Christ. Ngayon, umakyat na siya sa langit, merong bumaba, kapalit niya. Sino yun? Ang banal na Espiritu. So, during that time, and even in our time, sa panahon natin ngayon, we should always acknowledge the work and the presence of the Spirit. Kaya kung wala kang Espiritu, normal lang yan. Nakikinig mo ba kayo?
Normal lang sa tao ang walang spirito kasi patay siya sa Diyos. Pero kapag ang isang tao ay nakakilala sa Panginoon, nagkakaroon siya ng banal na spirito na nagbibigay sa kanya ng enablement, ability, empowerment para magawa, ano yun, ang gusto ninyo? Hindi, ang gusto ng Diyos. Hindi yung gusto nyo. Kaya, huwag kayong magtaka kung di nila kayo naiintindihan. Pag nakikita nila, oh, yan ay pastor. Ah, pastor, bless you. Diyos po, Diyos po. Hindi nila kayo maiintindihan. Hindi nila kayo maiintindihan. O, ba't ka naman po maghapon sa church? Ano ba makukuha mo doon? Lagi gano'n eh. Akala lang naman nila dito, nagkukwentuhan lang tayo. Pero kung sakali nagkukwentuhan lang naman, di ba mas maganda pagkwentuhan na lang natin ang Diyos? Pero hindi lang tayo basta nagkukwentuhan patungkol sa Diyos. Pinagkukwentuhan po natin kung paano tayo magiging maayos sa harapan ng Diyos, sa ganun ang buhay na pinagkatiwala niya sa atin ay umayos. Kasi ang buhay natin, ang buhay ngayon, wala na kaayusan. Ngayon nga, may nagrarally na eh. Although ayokong itakil ang politika, I am not into politics. Pero sinasabi ko lang, ang mundo natin ngayon, napakagulo na. Kaya, kung may spirito kayo ng Panginoon, mapalad kayo kasi ang spirito ng Panginoon, may kapayapaan. Kaya pumayapa ho kayo. Amen? Kung may spirito ka ng Panginoon, maraming problema, maghunos dili ka. Tumahimik ka muna, pwede. Mag-pray ka lang muna. Kasi kung naniniwala tayo, nakilala natin ang Diyos, kilala natin na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng buhay. Siya ang may control ng buhay. Amen po ba? Makinig kayo, please. Madalas, kahit mananampalataya, maraming tao ang gusto lang nilang makilala ang Diyos bilang problem solver. Hanggang dun lang. So pag hindi na solve ang problema ng Diyos. Imagine mo yun. Pero kung tatanungin mo, ang Diyos banal, ayaw nila yon. Kasi kapag kinilala mo ang Diyos, pagiging banal, may response yun eh. Ano yung response? Dapat maging banal ka. Yun yung ayaw ng mundo. Diba? Naninigarilyo ka. Okay? Pastor, wala naman sa Bible ang sigarilyo. Oo, tama ka. Pero bilang tao mapagpasalamat, pinagkatiwalaan ng buhay, biruin mo, sisirain mo yung buhay na pinagkatiwala sa'yo. Anong klase kang tao? Nagigets? Marami kasi pilosopo eh. Si Kristo nga, gumawa ng alok eh. Matipong gano'n, no? Sarap hampasin ng bote. Nagigets din niya? I know it's a joke na paghampas ng bote, pero nagigets yung ibig kong sabihin, tama? Sino ka para sirain mo yung buhay na pinagkatiwala ng Diyos? Amen? So you see, again, the work of the Spirit should be evident in the lives of the believers. Na dapat ang buhay po natin, kitang-kita yung ebidensya, yung bunga ng pagkakaroon ng may banal na Espiritu. Ngayon, kung hindi ka pa totoo nakakilala sa Panginoon, natural. Anong Espiritu ang papakita mo? Hindi ka pa sa Kanya. Hello? Ba't kita pipilitin maging masaya? Wala ka palang spirito. Natural. Anong sayang doon? Amen? Minsan kasi ang ganda lang ng pagkakasabi. Diba? Wala ka sa spirito. Pero kung talagang magiging brutal ka lang, alam mo yan, ang taong wala sa spirito, sa demonyo po kasi yan. Dalawa lang yan. It's either wala ka sa Diyos o sa demonyo, wala sa gitna. Kasi gagawin ng lahat ng kaaway para maagaw ka sa kamay ng Ama. Amen? Ngayon, kapag nasa kamay ka na ng Ama, hindi ka na pwede maagaw. Ngayon, ano dapat mong gawin? I-display mo, ipakita mo yung buhay na mayroong banal na Espiritu. Kasi the work of the Spirit is so broad. Ano ginagawa ng banal na Espiritu? Nananahan siya, tumitira siya sa iyo. Yun yung dahilan kung bakit hindi na tayo nagbibisyo. Amen? Amen. Hindi tayo nagbibisyo dahil binawal ni pastor. Mali ho yun. Hindi tayo nagbibisyo, hindi dahil panuntunan ng baptist. Hindi ho yun.
Hindi na tayo nagbibisyo dahil ang Espiritu ng Panginoon ay tumatahan na sa buhay ng tao. Ngayon, kung patuloy pa yung ginagawa, natural, kasi wala pa ang banal na Espiritu sa'yo. Ang demonyo ang nasa iyo. Ayun ang sabi ng John 8:44. Tingnan nga natin, sandali lang to ha. John 8:44. Ang tao kasi, mula nung nagkasala yan, kina Eva at Adan, yung pagkakasunod-sunod, ano yan, naging alipin tayo ng kasalanan. Hindi na tayo sa Diyos. And for you to be redeemed by God, kinakailangan may magbayad ng kasalanan. Sino nagbayad ng kasalanan? Si Kristo. Pero hanggat hindi pa nangyayari yan, ang lahat ng tao ay anak. Yan. Ang dyablo ang inyong ama. Ang pangit nun. Hindi ho ako nagsabi nun. Ang Bible. Ayan o. Ang dyablo ang inyong ama. Ang lahat ng tao na nabubuhay sa mundo ay hindi ho anak ng Diyos. Tayo po'y nilikha lahat ng Diyos. Just to be clear, nilikha tayo lahat ng Diyos, pero hindi tayo anak ng Diyos. Kailan nangyari ito? Nung pumasok yung kasalanan. Sunod, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Right? Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. That is the description ng kalaban ng Diyos. Ito yung masakit maririnig at hindi rin naman natin sinasabi, pero after na makakilala ng isang tao sa Panginoon, kinakailangan natin pakita to, na nagpapasalamat tayo sa Diyos na ngayong anak na tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na ang buhay mo ngayon ay gagamitin mo para sa kapurihan ng Diyos. Tapos mag-attend ka ng gawain, i-expect mo puro blessing, blessing, blessing. Hindi dahil sa ayaw natin ng blessing. Ang blessing sa Kristiyano, natural na bumabagsak. Ang blessing sa Kristiyano, walang makakapigil dyan. Isa lang. At alam nyo na yan. Ang makakapigil sa blessing, kasalanan. Kaya hindi nyo pwede tanong ng Diyos, Lord, nasa yung blessing ko? Maling tanong yon. Even to the fact, it is wrong to pray for a blessing. Kasi nga, paano nakukuha ang blessing? Sa pagtatapat. Sa pag-o-obey natin sa Panginoon. Ngayon, kung di pa dumarating, steady ka lang. Masyado kang makulit. Masyado kang nagmamadali. Amen? So, paano yan? So, tingnan nga natin, John 1:12. Okay, John 1:12. Sabi sa John 1:12. Sige, sa Filipino. Tagalog. Subalit, ang lahat ng tumanggap. So, kanina, lahat ng tao, sa dyablo. Sakit nun. Lahat tayo, kahit tayo din, minsan. Pero sabi dyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Diyos, kay Kristo, sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kung kanina, lahat ng tao, anak ng dyablo, so ngayon, nagbigay ang daan ang Diyos para mabigyan tayo ng pagkakataon para maging anak ng Diyos. You know what? Worship service should be made for believers. It's very seldom na maisisingit natin ang evangelism. Ngayon, kung bisita ka namin ngayong umagang ito, para ho sa inyo ito. Sapagkat ayaw ng Diyos na lahat ng tao, okay, ay mapahamak. As much as possible. Even though I believe, kilala ng Diyos yung sa Kanya, pero nandito pa rin yung pagnanasa. Okay? At siya rin naman may kontrol ng bagay, siya nakakaalam na lahat ng bagay, pinapaalala po sa atin na once na tayo po'y naging anak ng dyablo. Pero ngayon, tayo po'y anak ng Diyos. Sa mga hindi pa nakakilala, ano gagawin? Sumampalataya, kanino? Kay Jesus. Sumampalataya sa Kanya upang mabigyan, alin? Ng karapatan.
Anong karapatan nito? Na maging anak ng Diyos. Right? So that is one of the reasons kung bakit natin sinasabi na ngayong ikaw ay anak ng Diyos, kinakailangan ikaw ay mabuhay. Saan? Sa Espiritu. Tatlong bagay ang nais kong iwan sa iyo para hindi tayo nagtatagal. Okay? So dito, nabanggit po natin in Acts chapter 8, alright? In Acts chapter 8, yung mga nakakilala ngayon sa Panginoon, they are experiencing the cleansing, the guidance, and the will of God. Amen? Bakit cleansing, Pastor? Imagine mo kung magiging Kristiyano ka nung naunang panahon, hindi mo gugustuhin eh. Alam mo bakit? Kasi kapag na-mark ka as a Christian, anong marka sa'yo? You are marked for death. Para yung panahon natin nung panahon ng Kastila, yung mga makapili. Diba? Pag nabalitaan nila katipunero ka or sama may koneksyon sa katipunan, diba? You are marked for death. So ganun din sila nung naunang panahon. So yung mga tumatanggap talaga sa Panginoon, yung nakakatanggap ng kaligtasan sa Panginoon, sila talaga yung tunay. Amen? And legend has it, that when they gather, okay, pag nagkakatipon sila, yun talaga great persecution sometimes nagkakatipon po sila sa mga kuweba. Okay? For them to get protected, so uusap sila, o kamusta ka na, saan ka galing? May gathering kayo dito? Oo ano bang gathering dito? Hindi kagad nila sasabihin, Christian gathering. Gagawin nila, susulat muna sila ng sign, pag oval. Ngayon, kapag nagtanong yung lalaki, ano yan? Hindi yan, spiya yan. Pero kapag yan, kapwa niya Kristiyano, kapag sumulat siya ng paganyan, pabilog, sasagot siya pababa ng ganon, nahugis isda. Ang tawag doon, iktus. So meaning, fishers of men. Kristiyano din sila. Nagigets po niyo? Kaya yung makikita yung hugis isda, yun pong ibig sabihin nun. Yun yung storya po nun. Hindi siya parang trip lang o sign lang na, we're Christians. No! Yun po yung sign nun. Ang tawag doon, iktus. Amen? So dito sa pagkakataong ito, even though there are persecutions, doon natin makikita na nililinis ng Panginoon. Alright? So tuloy po natin So sabi po dyan, therefore, they were scattered abroad, went everywhere, ang sabi dyan, preaching the word. The word nino? The word of Jesus. The word of God. Specifically, ano yun? Yung gospel na nakapagliligtas. Amen po ba yun? So dito sa pagkakataong ito, ano ba yung gusto natin makita? Balik po tayo. What are the evidence of being spirit-driven? Number one, ano yung evidence dyan? You become useful for His glory. You will become useful for His, ano sabi dyan? Glory. So kapag ikaw ay may Espiritu ng Panginoon, nagiging kagamit-gamit ka. Amen? Take note, hindi ko sinabing nagpagamit ka. Kagamit-gamit ka. Magkaiba ba yun? Magkaiba ho yun. Kaya yung challenge ko sa mga Bible school student natin, and to the preachers natin, you're adding an extra mile. Kumbaga, hindi pwede na. Pwede na. Ganun dapat sa Panginoon. Nakikinig mo ba kayo? Kasi mga kapatid, when you have the Spirit of God, grabe, yung pangungusap ng Panginoon sa iyo. Amen? Ibig sabihin dito mga kapatid, yung paraan mo ng paglilingkod, it is your connection to God. It is the reflection of your connection to God. Amen? Uy, amen. Kasi sobrang lapit mo sa Panginoon eh. Tingnan nga natin si Philip. Okay? Si Philip, mga kapatid, tingnan natin verse 5. Sabi ng verse 5, then Philip went down in the city of Samaria. Take note. Ano ginawa niya? He preached there. But not just out of whim. Hindi lang to, trip niya lang. Alam niyo yung salita ng Diyos eh. Acts 1:8.
So nagtungo siya saan? Sa Samaria. Just like, siguro yung other deacons or other servants of God, sila nagstay sa Jerusalem. Hindi dahil sa ayaw nila maligtas yung mga Jews. Again, kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, aalis ka dapat sa comfort zone mo. Hindi nila kasundo sa Samaritans eh. Wala pa tayo sa Gentiles, by the way. Kasi kaya sabi ko nga, sinusunod nila ang kalooban ng Diyos. Not like the apostles, they stay at Jerusalem. Kung gagawin mo dun? Nagigets? So, he was led by the Spirit of God to choose Samaria. Amen. Kaya yung decision mo, dapat humingi ka na talino sa Panginoon. The Spirit guided him or led him to choose Samaria. Pag napapalapit ka sa Panginoon, ibang klase mausap ang Panginoon. Kasi yung kasunod doon, tingnan nga natin, verse 26. Kasi mga susunod dyan, siningit kasi si Simon. Okay, yung sorcerer. Titingnan natin yan. Then sabi sa 26, and the angel of the Lord spake unto Philip. So kanina, binigyan siya ng guidance para pumili. Ngayon, directly, ang Panginoon na nagsabi sa kanya. Amen? Kasi pag napapalapit ka sa Panginoon, iba yung pangusap ng Panginoon. O, itaas pa natin. Meron pa. Sa verse, sa baba, verse 39. Okay? Sa verse 39. So, right after na nabaptize na yung eunuch, ano sabi dyan? And the Spirit of the Lord caught away Philip. Grabe. Sino experience yan? Elijah experience yan. Yung bigla-bigla, kukunin lang siya ng Spirit. Tapos, saan na lang siya nandoon? Makita yun dyan sa verse 40. But Philip was found at Azotus. Alam niyo bakit niya na-experience? Kasi malapit siya sa Diyos. Noong una, binibigyan siya ng talino para, alam mo, mapili kung saan pupunta. Susunod doon, nagsasalita ng Panginoon. Nandun pa rin guidance ng Spirit eh. Ang sinasabi ko lang, kung bakit nag-iiba yung experience, nag-iiba yung level of relationship and connection niya sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Well, magigets po natin yan, lalo na sa panahon po natin ngayon. Yung level na maungusap sa'yo ng Panginoon sa pagsusurrender ng iyong buhay. Although di siguro literally na may, Rosel. Wala akong ganun, ha? Baka mamaya sabihin nga, ba't ka tumalon sa tulay? Kasi sinabi ng Spirit. Ibang Spirit ho yun. Tatandaan nyo, ang mga napupuspos ng Spirito, hindi ka pagagawa ng weirdo. Ang ginagawa ng Spirito, inilalapit ka sa Diyos at nagkokosyon ng pagbabago ng buhay. Hindi parang, I was led by the Spirit, bigla na lang bumula yung bibig mo, nagumulong-gulong ka na dyan. Ibang church kasi ganun eh. O di kaya, sabi, nangusap ang Spirito, buong maghapon, tawa siya ng tawa. Amen? Sa mga Pentecostal, ganun. Meron pa mas nakakadiri dyan. Sabi nila, they were led by the Spirit. Alam mo kung ginagawa pag led by the Spirit? Sumusuka daw sila. Totoo yan, di biro. Nakadepende sa kulay ng suka kung gaano ka ka-bless. Ganon sila kadiri. Pag green yung suka mo, you are blessed by the Spirit. Bakit ko sinasabi ito? Ito mga nakakadiring bagay na ito. Kasi totoong nangyayari po yan sa paligid natin. Pero ang totoong driven by the Spirit, it gives us a clear direction. Amen? Nagbibigay ito ng malinaw na direksyon, nagbibigay po ito ng malinaw na pagbabago sa isang mananampalataya. Na dati ka manginginom, dahil puspos ka na pala ng Espiritu, hindi ka na manginginom. Bakit? Pinapaisip sa'yo ng banal na Espiritu na ang katawan mo, hindi sa'yo, na dapat gamitin mo yan sa paglilingkod sa Diyos. Tapos, di mo napapakinggan yung sabihin ng tao. Bakit? Kasi sinasabi mo na ng Espiritu. Yung tipong,
Nag-church ka, mag-attend ka, pre, tagay ka muna. Ganyan yung laban eh. Alala ko si Tito Alan, ganun daw dati. Sinusubukan sa ganun. Pero dahil nangungusap ang banal na Espiritu, according to him, pauti-unti, okay na ako. Minsan pa nga, pag ginagano ka, sabihin mo, sige, bago yan, mag-opening prayer muna tayo. Gagawin siya, palalayasin ka agad. Baka mamaya, ma-convert mo pa kami, sasabihin nilang gano'n. Gano'n eh. Actually, nangyari po yan. Meron pa nga, pag hindi mo ito ininom, pare, kasi nag-aaten na ng church. Pag hindi mo ito ininom, pare, bubuhos ko ito sa sarili ko. Marami nang nabasa na kagero ng gano'n. Bakit? Naninindigan sila. Pero meron din namang iba, sumisimple. Oo, kahit na nag-a-attend na, pero hindi kinakikitaan ng totoong pagbabago ng buhay. Dahil sabi ko po lagi sa inyo, ang relasyon natin sa Panginoon, it is so personal, kahit walang nakakakita ang ibang tao, gagawin mo yung tama. Gagawin mo yung tama. That is the Spirit of God. Ngayong Kristiyano ka na, ano sabi natin? If you are indeed driven or led by the Spirit, you become useful for His glory. Magiging kagamit-gamit ka sa kanyang gawain. Kasi dito, tingnan po natin okay? Verse 5, Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ to them. Notice, the word preach there, hindi lamang yung preach lang na ganito. Kasi when we talk about preaching, it speaks about lifestyle. Kasi kahit sino pwede mag-preach eh. Sa totoo lang. Kaya po ba kayo? Kaya mo, salita. Wala na. Pero dito, iba ang sinasabi ng Lord. Tignan ang susunod na verses. Sabi niya ganito, And the people, with one accord, biruin niyo nung narinig nila, nagkaisa po sila, gave heed unto those things Philip spake. Hearing, kaya sabi ko, hindi lang sa nagsalita Hearing and seeing the miracles which He did. Kita. Even though dito sa pagkakataong ito, dahil ito yung first church, meron silang gift of miracle na tinatawag. Paano gift of miracle? Yung bulag, napapagaling nila. That is the gift of the church to the first church. That is the gift of the Spirit to the first church. Ngayon, hindi na natin magagawa yun Okay? Kasi nga, ang kailangan natin gawin is ipangaral. Hindi pa rin yan nagbabago. Si Philip, ano ginawa niya? Pinapangaral niya yung tinanggap niya. Kasi wala naman sila ipapapangaral Hindi sila sikat. Hindi sila makapangyarihan. Hindi sila mayaman. Ano i-preach sila? Yung tinanggap nila. Ano yung tinanggap nila? Yung pinangaral sa kanila. Sino yung pinangaral sa kanila? Si Kristo. Ganun din tayo. Kung sa ibang iglesia, pag dumalo ka, kakaroon ka ng trabaho. Ganun sa ibang church, sa ibang kulto Pag na-join ka sa kanila, bibigyan ka ng trabaho, bibigyan ka ng business, bibigyan ka ng koneksyon. Yung iba pa, binibigyan na alagang baboy. Naalala ko tuloy, nagba-Bible study ako sa may bandang Remedios. Yung bina-Bible study ko, bina-Bible study rin pala ng iglesia. Nag-name-drop ako. Pero, ng ibang sekta. Sabi, Pastor, sabi sa akin, yung pong isang nagba-Bible study sa amin, binibigyan po ako ng biik, ng baboy. Pala biro din ako, dahil alam ko ang motibo, kasi sa akin, wala akong ibibigay na kababuyan sa inyo. Tawa na lang siya. Ang angay ko maibibigay sa inyo, yung tinanggap ko. Si Kristo na nagpatawad ng aking kasalanan at nangako na bibigyan ako ng buhay na walang hanggan. At wala akong ibang gagawin kundi sa buhay ko ang buhay na ito na may kabanalan sa kanyang harapan. Kaya talaga kukunti lang ang tao maliligtas. Kukunti lang talaga. Dapat ba tayong mapagod? Hindi. Ginagawa ko joke. Kasi totoo naman, ano naman ibibigay ko? Wala akong ibibigay. Yung kagawa ko, panandalian lang to. At isa lang may-ari nito. Amen po ba? Sorry kung tinada ako sa biro pero wala po tayo maibibigay na kahit ano pa man.
maliban sa ating pong tinanggap. So therefore, ano nangyari po dyan? Okay? Sundan natin yun ha. Verse 6, seeing the miracles which He did. 7, for unclean spirit, carrying loud voice, so nagkaroon ng exorcism. Kasi during that time, marami nagpa-practice ng astrology, demonism, etc. So maraming demon possess. So isa sa naging trabaho ni Philip, dahil siya ay tunay na sa Diyos, nanginginig yung kaaway. Amen. Sa buhay Kristiyano, wala na dapat lugar ang kademonyuhan. Amen. Oh, amen. Kasi yung kademonyuhan, iharap po yan sa kabanalan, nanginginig po yan. Kung bakit hindi nanginginig, baka hindi pa kay Kristo yan. Amen. So tuloy po natin. Okay, crying out with a loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with palsies, and that were lame, were, ang sabi dyan, healed. Tapos ang sabi ng verse 8, and there was a great joy. What's the verse? And there was great joy in that city. In what city nga ulit? Samaria. Na dati inaayawan to nung panahon ni Jesus. Ayaw to ng mga Hudyo. Kaya nga ginawa ni Lord, hindi siya masyado nagpupunta. Ilang beses na. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya mahal ang mga ito. Pinupuntahan niya nga. Remember the person in Gadara? Naalala niyo? Lugar ng mga Samaritans yun. Nagigets po niyo? Amen? Kaya those people who displayed a great faith sa Lord Jesus, most of them, they're not even Jews. They are Samaritans. Even sa parable, ginagamit ito ng Panginoon eh. But in this case, sabi nga natin, nagiging pagpapala po yung mga taong pinananahanan ng banal o yung taong may banal na spirito. Kaya alam nyo, kung gusto nating maging kagamit-gamit sa Panginoon, ano dapat po natin gawin? Dapat lagi kang handa. Hello, amen. Hindi pwede sa Kristiyano yung saka na lang. Lalo na pag nalaman mo, yun ay sa Panginoon. Halimbawa, inoferan ka, nagawain ng Panginoon. Saka ko na pag-iisipan. Ba't pa pag-iisipan? Galing na nga sa Diyos. Kaya sabi ko lagi, lalo sa mga kabataan, kapag may nag-offer ng ministry sa iyo, yes, kagad. Kasi kung di ka para dyan, ang Diyos ay mag-aalis sa iyo. Don't say no sa gawain ng Panginoon. So if you're going to be useful for God's glory, kinakailangan you are prepared, and secondly, you are sanctified. Tagalogin ko, kung gusto mo maging kagamit-gamit sa Panginoon, una handa, at pangalawa malinis. Pwede bang gamitin ng Panginoon kahit marumi? Yes, kasi yung kalooban ng Diyos ang nangyayari. Anong example natin dyan? Madali lang, isang book lang. Book of Judges. Pero ito din, yung taong malinis na talagang nagpapagamit sa Diyos. Kasi yung taong malinis na may banal na spirito ng Panginoon, lubos ang buhay nila. Period. You see, the Word of God should be preached. Pero meron kayong mababasa, meron mga tao nangangaral, may ibang motibo. So ngayon, ano sabi ng Bible doon? Okay lang, at least si Kristo na ipapangaral. But what we are saying here is different, iba. Kasi nga, pinag-uusapan natin, ang tao na pinananahanan na banal na spirito. So kung gusto maging kagamit-gamit sa Panginoon, dapat lagi kang handa. Pangalawa, lagi kang malinis at nagpapalinis sa Panginoon. Should be done that way. Pangalawa. Okay. Pangalawa. So pag sinabi po natin a person driven or led by the Spirit, you become a
source of encouragement. / you become a source or a channel of blessing. Yan. So, ang banal na spirito na nasa sa iyo, naging source of encouragement ka, hindi discouragement. Kristiyano ka, pero sama ng ugali mo. Hindi pwede yun. Dapat encouragement. Kristiyano ka, pero wala kang joy. Posible yun. May spirit ka eh. Bakit ba ang hirap mong umiti sa Panginoon? Ano yan? Dinidemonyo ka ba? Kinakailangan ka ba namin exercise? Uy, kayo yun. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Bakit di ka makamiti? Di ba? Sarap po tuloy untog sa kilikili ko. Nagigets? Ang kagalakan na binibigay sa atin ng Panginoon sa pangunguna ng banal na spirito ay hindi kayang bayaran ng pera. Kaya nga ang Kristiyano mayaman yan. Bakit siya mayaman? Wala ka nang hinahanap. There's other good word for that, and that word is contentment. Kasi ang taong walang contentment, naku, may kaibigang contractor yan. Ha? Or contractor yan. Basta tayo napunta sa politics, sinisingit ko. Nagigets mo niya? Anong problema? Ba't walang galak ang buhay? Mga kapatid, pag sinabi kasi natin joy, it is not just the reflection of your face, but rather, it is the condition ng buhay mo. Pag ang buhay mo, walang kagana-gana, walang kabuhay-buhay, wala kang joy. Walang joy. Bakit ba tayo napunta sa joy? Kasi, the only proof na meron ka, na nakakapag-encourage ka, ay meron ka joy. Tama? Oh, amen. Kaya nga naisulat ni Pablo ang Philippians. Tama? Which is, ang tema doon, joy. Sige nga, bakit joyful si Pablo sa Philippians? Dahil ba mayaman siya? Hindi nga eh. Nakakulong si Pablo nung sinulat niya yung Philippians. Pero, nung sinulat niya na may joy, that is why, the reason na nakapag-encourage siya. Therefore, si Pablo, pupus ng banal na spirito. Diba yun eh? Diba pinag-aralan natin nung Wednesday, nakakulong, yung ba yun, yung nakakulong sila, tapos kumanta sila. Amen? Saka makita nakakulong ka na, kakanta ka pa. May gana ka mag-pray. Samantalang, buti sana kung nakakulong ka, may ginawa kang kalokohan eh. Hindi. Nakakulong ka, kasi nangaral ka, may pinagaling ka. Kung kayo, anong pagpe-pray nyo? Lord naman, ginawa na ako mayap, may kulong ko pa, baka ganun siguro gagawin natin eh. Amen. A person who is led by the Spirit of God dwelleth wisdom. May talino ang taong may banal na spirito. May talino ko yan. Sa kabila ng kawalan, sa kabila ng kakulangan, nakakangiti pa rin. Kaya ang isang tao, ang spirito ng Panginoon, nag-i-enjoy yan sa gawain ng Panginoon kasi doon siya lumalakas. Pinapaliputan niya yung sarili niya ng mga tao, may kapareho na pananampalataya.
Papalibutan mo ang sarili mo, mga chismoso, mga mangingino, mga adik. Paano ka lalakas? In fact, yun yung katunayan na tao ligtas. Hindi na sila sumasama sa mga taong ganyan. Kasi yung source of joy, the source of strength, ay yung mga tao may kamukha niya ng pananampalataya. Kung meron mga pagkakataon para kausapin ng di mananampalataya, isa lang. Ano yun? Mahikayat sila na tanggapin ang kaligtasan na natanggap mo rin naman. Hindi sila hikayatin sa reliyon. Take note, hindi hikayatin sa reliyon. Hikayatin sa Panginoon. Kasi nga sa Panginoon, may pagbabago. Pagbabago, hindi dahil sinabi ng baptist, sinabi ng Panginoon. You become the source of encouragement. Ano kasunod doon? You become a channel of blessing. Nagiging blessing ka. Yung pagkakita sa'yo, gumagaang ang loob. Wow. They were blessed. May warm sa kanilang, sa buhay. Hindi mo pag nakita kanila, gusto na nila mag-suicide. Hindi, ganun. Kasi dapat ang Kristiyano, alam kasi na ibang kapag Kristiyano ka, sa Panginoon kaya nagkakaroon ng source of encouragement and naging channel ka ng blessing. Kapag kinausap ka nila, alam mo yung sinasabi mo, kasi malapit ka sa Lord. Hindi pag kinausap, ano pinyabi na nito? Bakit tayo magsalita ito? Para sa devotion, hindi alam kung ano nagsasabi nyo. Kaya pray to the Spirit. Amen? Are you praying to the Spirit? Sabihin mo yan sa katabi mo, pray to the Spirit. Kailangan yan. Because the Spirit will give us wisdom. Amen? Pangatlo, dito tayo magbawakas. Okay? You become, ito yung maganda, content and focus. Okay? You become and focus in what you do. You become content and focus in what you do. Pero mas ano ko doon specific You become content and focus in what Lord wants you to do. Diba? Mas maganda. Kaso nga lang mas mahaba. Pero at least nagigets yung idea. Ang taong pinananahanan ng banal na spirito, ano sabi? Kontento sa buhay. Ang pinananahanan ng banal na spirito, focus sa buhay. Sa mga bagay na ipapagawa sa kanya ng Diyos. Focus. You see, kung bakit mo ginagawa yung bagay na yan, not for spotlight. Amen? Dawa ho sa ating iglesia, no? Kung bakit kayo nagiging excited na magtrabaho, maglingkod sa Panginoon? Hindi dahil Instagrammable. Hindi nyo sa ginagawa, not just because you are entertained. In fact, that's the opposite ang gusto natin mangyari. Amen? Hindi yung mapasaya kayo, kundi magamit ang buhay ninyo para mapasaya ang Diyos. Wala nang iba. That is a person, again, who is evidently driven or led by the Spirit. Kasi itong taong ito, alam nyo, kahit anong gawin niya, in fact, kasi kung sige, isa lang, isingit natin. Dito, sa verse 9, tingnan natin. Tingnan nyo to, lalo sa mga preacher. Sa verse 9, sabi dyan, but. Take note of that word. Pag may nababanggit na but, ibig sabihin, may comparison na ginawa. So, yung mga previous dyan, yung verse 7, no. From verse 5 down sa verse 8, tumutukoy dyan yung mga magagandang bagay na ginawa ni Philip because he is spirit-driven. Tama? Now, and the opposite, ang sabi dyan, but there was a certain man called Simon, right? Which before time in the same city, sa Samaria, used sorcery, magic. Ine-entertain niya yung mga tao.
Ewan ko, siguro, nagpapalabas siya ng kamay sa leeg niya, yung mga tipong ganon. Di ko alam. O nagpapalabas siya ng ilong sa kanyang kilikili. I don't know. Pero kasi sabi dyan, and bewitch the people of Samaria. The word bewitch, ina-entertain niya. Alright? Giving out that himself was some great one. Kasi gusto niya, siya yung makilala. Kaya niya ginagawa ito. Gusto niya makilala. Gusto niya maging popular. Gusto niya mapansin. The problem of many Christians today, kung bakit sila naglilingkod, kulang sa pansin. Amen? Nakinig po ba kayo? That is the most, or rather, one of the dangerous thing na pwedeng mangyari sa isang mananampalataya. Na instead, na yung Panginoon ang nakasentro, ang Panginoon dapat ang nangunguna, hindi na siya. Kumbaga, he is seeking external validation from other people. Hello? Para mapansin siya kasi may kulang sa kanya. Tandaan nyo, mula nung nakakilala tayo sa Panginoon, ang Banal na Espiritu na ang nananahan sa atin, we are not seeking validation from other people. Kasi buo na tayo, kasi nasa Panginoon na tayo. Kasi iba, kaya lang nag-i-special number, kaya lang nagpe-preach, kasi di sila napapansin sa bahay. Alam nyo ba yon? Nakakalungkot. We are seeking validation. Kaya kapatid, nung nakikristo ka na, kumpleto ka na. Hindi mo kinakailangan ng boyfriend para sumaya. Kung bakit ka magbo-boyfriend, mag-aasawa, yan yung kalooban ng Diyos, bubuo ka ng pamilya para maipakita ang isang pamilya na naglilingkod na may kalwalatian sa Diyos. Hindi dahil trip mo lang. Mga kabataan, huwag kayong mag-boyfriend dahil in love. Hindi yung totoo yan. Sa demonyo po yan. Hindi ho ako nagbibiro. Ang mundo lang ang nag-set yung in love. Kaya wala kayong mababasa sa Bible about courtship. Have you noticed that? Wala. Basta sa Bible, Kristiyano ako, Kristiyano ka, okay, nasa tamang edad tayo, magpakasal tayo para sa kalululhati ng Diyos. Hindi tinatanong kung na-inlove ba ako sa iyo. Hindi tinatanong kung gwapo ka ba o pangit ka. Amen? Para kayo natatawa sa salitang pangit, anong meron? Amen? Kasi ang mundo natin ngayon, ganyan na naging standard. Ang masaklap, standard yun ng mundo, pumasok na siya sa church. At marami pang standard ang mundo na pilit pumapasok sa church. Amen? Hindi ganyan ang standard ng nasa salita ng Panginoon. But then again, balik ko tayo ha. So, ano nangyari dyan? Giving out himself was some great one. Verse 10. Sabi dyan, to whom they all gave heed. Nung una, sumusunod, nakikinig sila sa kanya. Bakit? They were entertained. Okay? From the least to the greatest. Naging sikat siya talaga. Sa term natin ngayon, nag-viral siya. Nag-viral. Entertained. Saying, tinan nyo this man is the great power of God. Kita yung gano'n sila kamangmang. Okay, verse 11. Ano nangyari? Nung dumating si Philip. And to him, they had regard because of the long time, he had bewitched them with sorcery. So, si Simon pa rin yan. Sa matagal na panahon. Tapos, ano nangyari? Verse 12. But, okay, again, napansin yung but? Again, comparison yan. Yung previous, yung ginawa ni Simon. So, dito naman, yung ginawa ni Philip. But when they believed Philip preachings, again, ano yung preaching nga uli ni Philip? He is preaching Christ. Very good. The things concerning the kingdom of God and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. So, yun po yung nangyari. So, ano yung ibig sabihin po natin dyan, mga kapatid? Bakit po natin pinag-uusapan yan? Again, if you are focused in serving the Lord, hindi mo papansin yung sinasabi ng ibang tao. Basta gagawin mo lang, ipapangaral mo lang salita ng Panginoon. Tanong, paano kung wala nakakilala at wala nagpabaptize?
Kahit wala nakakilala at walang nagpabaptize, ginawa pa rin ni Philip yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. Kasi ang mali sa mga churches ngayon, sinusukat natin ang katagumpayan, yung dami na nakakilala. Although di natin pinapasabalian, tama din naman yon. Pero ang pinaka-focus, ang pinaka-foundation ng faith, yung sumunod ka sa Panginoon. Nakinig kayo? Uy, amen? Hindi yung dami. Kasi yung dami, ang Diyos ang magbibigay nun eh. Marami o hindi, sumunod ka pa rin. Oo, naniniwala ako na hindi babalik ang Diyos, ang salita ng Diyos sa walang kabuluhan. Totoo din yan. Totoo yon sa mga taong totoong sumasampalataya. Kaya nga, ilalagay siya ng Diyos sa dapat niyang kalagyan. Yun yung taong may pinananahanan ng banal na spirito. Amen? And dito sa pagkakataong ito, ay nangyari ang daming nabaptize. Tama? Balik mo nga. Balik mo doon. Okay? So, he experienced that many were baptized, both men and women. Pero meron kasunod, maganda to. Tingnan yung kasunod. Verse 13. Kahit si Simon, ano sabi dyan? Simon himself believed also. Pero huwag kayong papadaya. Okay? Believe also, and when he was baptized, so baptized siya, amen. Biro lang yan. So, naniwala siya at nagpabautismo siya. So, pwedeng natin sabihin, kiniklaim niya na Kristiyano siya. He is a what? Professing, but not possessing Christian. Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Bakit? Nagpatuloy siya. He continued. Take note ha, nagpatuloy pa siya. Nakasama sino? Si Philip. And wondered, beholding the miracles and signs which were done. Hindi porke sinabi mo Kristiyano ka, hindi porke nagpabaptize ka, hindi porke nasa gawain ka ng Panginoon, totoo ka. Kasi yung susunod na verse, 14. Tingnan. Now, when the apostles were at Jerusalem heard that doon pa lang sila bumaba. Tingnan mga apostle. When the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John. Ano yung kasunod? Who, when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Spirit. Take note, ito, maganda rin ito. During that time, nagkaroon kasi ng transition. Hindi pa automatically bumababa ang Spirit. So, ang gagawin, pagpe-pray, ililay hands. Doon pa lang bababa yung Spirit. Nagigets? Doon pa lang bababa yung Spirit. Tuloy. 16. For as yet was fallen upon none of them. Take note. Only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Okay, sa theological yan. Sunod. 17. Then laid their hands on them and they received the Holy Ghost. Doon pala bababa yung Espiritu. Ngayon, nung nakita yan, 18, ni Simon, when Simon saw that through laying of the apostles' hand, the Holy Ghost was given, ano sabi? He offered, ano sabi? Money. Lumabas yung totoo. Kasi, hindi ka pwedeng magtago sa harapan ng Diyos. Pwede ka magtago sa harapan ng tao for the longest time, pero hindi ka makapagtatago sa harapan ng Diyos. Tumanggap, nagpabaptize, nasa ministry. Toy, nakinig mo ba kayo? Tumanggap, nagpabaptize, nasa ministry. And yet, hindi pala talaga totoo nakakilala sa Lord. Na yung mga bagay na spiritual, akala niya kayang bayaran. Kaya tuloy, binantaan siya ni Pedro. Sabi sa 19. Tingnan natin, 19. Saying, sinabi, give me also this power, unto whomsoever lay hands, he may receive the Holy Ghost. Aba, gusto pala ganun ang gawin. Lay hands, spirit, baba, boom. Spirit, boom. Ano sabi nga? 20. But Peter said unto him, thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. 21. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. Hindi tama yung puso mo.
Kapatid, balik tayo, baka mawala tayo eh. Kapag tayo ay may banal na Espiritu, nagiging focus tayo sa gawain ng Panginoon. Kahit ano sabihin pa ng ibang tao. Probably, siguro, somehow, nagkaroon ng comparison. Pero dahil ang dalada ni Philip, totoong sa Panginoon, because if you have the Spirit of God, it will bring change to the person. It will bring change to a person, mga kapatid. Amen? Dapat may pagbabago. So kahit na hindi ka sikat, tuloy lang sa paglilingkod. Bakit? Yan ang tanda ng may banal na Espiritu. Tuloy lang. Okay? You become content and focus in what the Lord wants you to do. Kapatid, kamusta na paglilingkod natin sa Panginoon? Are we doing what we are doing through the empowerment, through the ability, di ba? That the Spirit, alam mo yan, is giving to us, binibigay sa atin? Because if not, it's about time for us to surrender our lives, to surrender, alam mo yan, portion ng buhay natin na hindi pa natin isusuko sa Kanya. Kasi napakalaga, again, it's very evident, sa title natin, that a person is being led or driven by the Spirit of God. It will give encouragement to the church, and at the same time, it will give glory to God. Yun yung dahilan kung bakit tayo masaya, kung bakit tayo payapa, kung bakit tayo may pag-asa, kasi meron tayo banal na Espiritu. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat ngayong umagang ito. Panginoon Diyos, salamat po, Ama, sa mensahe, sa pagtuturo niyo po sa amin. Father, we ask that you continue to guide us. Give us the strength, O God, to do your will. Lord, hinihingin ko po, Panginoon Diyos, anumang bagay na nagiging sagabal. Bakit hindi po namin kayo marinig? Tulungan niyo po kami na maliwanag po namin maintindihan ang iyong salita at ito po yung aming maisabuhay. Kung sa aming pong kalagitnaan, ngayong umagang ito, oo, kung ikaw nakikinig, at hindi mo pa natatanggap ang regalo ng kaligtasan, siya lang dapat mong gawin, kapatid. Aminin mo na ikaw'y makasalanan. Pagsisihan ang iyong kasalanan at sumampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ang pagsampalataya, hindi lang ito basta salita. Ang pagsampalataya ay ang paglalagay ng ating kaisipan sa ginawa ng Panginoon na nagdanais na magbago ng kanyang buhay sa pamamagitan ng lakas na ibinigay ng Panginoon. Kaya na sinasabi ng puso, inaanyayahan kita. Tara, manalangin tayo sa Diyos ng panalangin ng pagpapasalamat. Kung ikaw ay tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon Diyos, salamat po. Salamat sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa akin. Dalangin ko po na matutunan ko po nawa ang sumunod at magtiwala sa inyo. Mula ngayon hanggang kunin niyo ang aking buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po at palakpakan natin ang Panginoon. Maaari po tayo maupo at tawagin po natin